edukasyon. Candon City Division, tara na! Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tiradpas Network at DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng karunungan, tulay sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Muli, ako si Binibining Charity Kulong, ang iyong guro sa ikalawang kabanata, ikalawang linggo ng ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang ikapito. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na ipaalam na ang ating paksang aralin ay karugtong ng talakayan natin noong nakaraang linggo, na may paksang gamit at tunguhin ng isip at kilos loob. Ang ating aralin ngayon ay hango sa most essential learning competency na, una, na ipapaliwanag na ang isip at kilos loob ang nagpapabukod tangi sa tao, kaya ang kanyang mga pagpapasya ay dapat patungo sa katotohanan at kabutihan. Pangalawa, na isasagawa ang pagbuo ng angkop na pagpapasya tungo sa katotohanan at kabutihan gamit ang isip at kilos loob. Kaya, pagkatapos ng inyong panunood at pakikinig sa ating talakayan, ikaw ay inaasahan na makilala ang mga kakayahan o katangiang taglay ng bawat nilikha. Pangalawa, suriin kung paano naging bukod tangi ang tao sa iba pang nilikhang may buhay tulad ng halaman at hayop. At pangatlo, gamitin ang kakayahang mag-isip at kakayahang piliin ang tama sa isang sitwasyon. Para magkaroon tayo ng mas malalim na idea, narito ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga papel na ginagampanan ng iyong isip at kilos loob? Pangalawa, ano ang tungkulin ng tao sa kanyang isip at kilos loob? Subukin nating pagnilayan ang gabay na tanong sa pamamagitan ng ating talakayan. Noong nakaraang aralin ay natutunan ninyo na ang kapangyarihan ng tao na mga tuwiran ay tinatawag na isip, samantalang ang kanyang kapangyarihang pumili, magpasya, at isakatuparan ang pinili ay itinatawag na kilos loob. Napag-aralan mo rin na ang mga mahahalagang sangkap ng tao, ito ang isip, puso, at katawan. Subukan natin kung iyo pa bang naaalala ang ating aralin. Para sa panuto, kilalanin kung anong sangkap ng tao ang ipinahihiwatig ng bawat pahayag, kung ito ba ay isip, puso o katawan. Para sa unang katanungan, ito ay karaniwang ginagamit sa pagsasakatuparan ng isang kilos o gawa. Ang tamang sagot ay katawan. Para sa pangalawang katanungan, dito nagtatagpo ang lahat ng kasamaan at kabutihan ng tao. Ang tamang sagot ay katawan. Para sa pangatlong katanungan, ito ay may kakayahang mag-isip, alamin ang diwa at buod ng isang bagay. Ang tamang sagot ay isip. Pang-apat, sa pamamagitan nito na ipapakita ng tao ang nagaganap sa kanyang kalooban. Ang tamang sagot ay puso. At panglima, ito ay bahagi ng ating katawan na bumabalot sa damdamin ng isang tao. At ang tamang sagot ay puso. Nakuha mo ba lahat? Magaling! Sa pagpapatuloy ng ating aralin, ating pagmasdan ang mga larawan. Kilalanin ang mga kakayahan o katangiang taglay ng bawat nilikha at isulat ito sa iyong kwaderno. Batay sa nakaraang gawain, iyong natutunan na mayroong tatlong uri ng nilikhang may buhay sa mundo. Ito ang tao, hayop at halaman. Bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang kakayahan o katangian na taglay. Halimbawa, ang halaman ay nangangailangan
ng alaga upang lumaki at dumami. Hindi katulad ng tao at hayop, ang halaman ay kumukuha ng sapat na sustansya sa kanyang paligid upang makaya niyang suportahan ang sarili. Ang halaman din ay pwedeng gawing pagkain o gamot na mapapakinabangan ng tao at hayop. Pangalawa, ang hayop. Katulad ng tao na may damdamin din sila, kaya't siya ay nasasaktan at napapagod. Marahil ito ay dahil sa sobrang pagtatrabaho na bigay ng tao o di kaya'y kapabayaan din ng tao. Nagagalit din ito kapag hindi tama ang pakikitungo mo. Subalit, nakikipagkaibigan naman sa tuwing pinapakitaan mo ng pagkalinga. Ngunit higit pa sa mga ito ang gawain ng tao sapagkat tayo ay nilikha ayon sa kawangis ng Diyos. Kaya nga, ang tao ay tinatawag na kanyang obra maestra. Mula sa unang gawain, naitala mo ang mga kakayahan ng bawat isang nilikha. Alin sa mga ito ang may pinakamaraming kakayahan na naitala mo? Paano nakahihigit ang tao sa halaman at hayop? Malalaman mo ang mga sagot sa susunod na gawain. Ngayon ay suriin naman natin kung paano naging bukod tangi ang tao sa iba pang nilikhang may buhay tulad ng halaman at hayop. Kilalanin natin ng lubos ang kakayahan ng tao. Paghambingin natin ang posibleng reaksyon ng dalawang nilikha sa napabasang paalala. Pag-aralang mabuti ang mga larawan. Ano sa tingin mo ang magiging tugon ng tao? Ano naman kaya ang tugon ng aso? Ano ang taglay ng tao upang maunawaan at sundin niya ang paalalang ito? Kung sakali bang suwayin ng tao ang paalalang ito, natatangi pa rin ba siya? Halika at sagutin natin ang iyong mga katanungan. Ayon sa paglalarawan ni Santo Tomas de Aquino, ang tao ay tinaguriang hari ng kanyang mga kilos sa pamamagitan ng kanyang isip at kalooban. Kapag ang kilos niya ay nag-ugat sa kanyang isip at kalooban, tinatawag itong malayang kilos at natatangi sa kanya bilang tao. Kung kaya ang tao ay inaasahang makaiintindi sa mga pagbabagong nagaganap sa mundo. Kaya ng tao na mag-imbento, gumawa ng gamot, o lumutas ng mga problema na hindi kayang gawin ng hayop at halaman. Kaya ang tao ang nakahihigit sa tatlong nilikhang may buhay. Sa kabilang dako, ang bawat tao rin ay may kanya-kanyang pag-iintindi sa mga bagay-bagay. Kung kaya tayo ay may tungkuling sanayin, paunlarin, at gawing ganap ang isip at kilos loob. Mahalagang pangalagaan ang mga ito upang hindi masira ang tunay na layunin kung bakit ipinagkaloob ang mga ito sa tao. Inaasahang magkasabay na pinauunlad ng tao ang kanyang isip at kilos loob. Habang marami siyang natutuklasang kaalaman at karunungan sa pamamagitan ng pag-aaral o pagsasaliksik, inaasahan ding na ipapamalas sa kanyang pagkatao ang mapanagutang paggamit ng mga ito. Sa gayon, higit siyang magiging mabuting nilalang na may mabuting kilos loob. Ang katalinuhan ay hindi nasusukat sa dami ng nalalaman at taas ng pinag-aralan, kundi kung paano ginagamit ang kaalaman upang ilaan ang sarili sa pagpapaunlad ng kanyang pagkatao, paglingkod sa kapwa, at pakikibahagi o paglilingkod sa pamayanan. Natatangi ang tao dahil sa kakayahan ng isip at kilos loob na kumilos ayon sa kanyang kalikasan, ang magpakatao. Kailangang gamitin ang isip sa pagkalap ng kaalaman at karunungan upang makaunawa ang kilos loob sa paggawa ng kabutihan tungo sa pagpapaunlad ng pagkatao.
Subalit, hindi ibig sabihin na hindi na bukod tangi ang tao kung meron siyang pagkakamali. Bagamat may pagkakataong hindi nagagawa ng tao ang tama kahit pa alam niya ito. May kakayahan pa rin siyang mag-isip ng paraan upang baguhin at paunlarin ito. Dahil sa kakayahan ng tao na angat sa iba pang nilikha, inaasahang gagamitin niya ang kakayahang ito upang gawin at piliin ang tama sa isang sitwasyon. Paano niya gagamitin ang kakayahan niyang mag-isip at kakayahan niyang pumili? Subukin mo ito sa iyong sarili. Para sa pagbubuod ng ating aralin, pagnilayan ang mga sumusunod na sitwasyon. Bilang isang nagdadalaga at nagbibinata, ano ang iyong iisipin at gagawin sa mga sitwasyong ito? Dahil sa COVID-19, may mga taga-DSWD na namimigay ng relief goods sa inyong barangay. Sabi ng ate mo, pipila kayong dalawa para dalawa ang matanggap ninyo, ngunit alam mong marami pang iba ang mas nangangailangan kaysa sa inyo. Ano ang iyong iisipin at gagawin? Ikalawa, ikaw ay nautusan ng iyong ina na pumunta sa grocery store upang bumili ng ilang kakailanganin sa inyong bahay. Pagdating mo sa grocery store, napakahaba ng pila sapagkat ipinapatupad ng tindahan ang social distancing at walang papasok hanggat walang nakakalabas. Sa iyong paghihintay, nakita ka ng iyong kaibigan na nasa unahan at niyaya kanyang pumwesto na sa kanyang likuran upang mapadali ang iyong pamimili. Ano ang iyong iisipin at gagawin? Pangatlo, dahil sa kumakalat na virus ngayon, inaasahan ang lahat ay magsusuot ng face mask. Nakita mo ang isang batang sinita ng pulis dahil hindi pagsusuot ng face mask sapagkat walang pambili. Mayroon kang extra sa loob ng bag mo at meron pang natitira sa bahay ninyo. Ano ang iyong iisipin at gagawin? Sa pangatlong gawain ay iyong nakilala pang lubos ang iyong sarili. Tugma ba ang iyong sinulat na iisipin at gagawin sa bawat sitwasyon? May mga pagkakataon na tama at wasto ang naiisip mong gawin, ngunit hindi mo ito ginagawa. Bagamat nangyayari ito, may kakayahan pa rin ang tao na mag-isip ng paraan upang baguhin at paunlarin ang kanyang isip at kilos loob. Sadyang natatangi ang tao dahil sa kanyang isip at kilos loob na taglay. Hindi tayo magiging tao kapag hindi natin ginamit sa tama ang kakayahang ito, katulad sa mga larawan na naunang bahagi ng module na ito. Malaking gampanin ang pumilos tayo ng tama bilang isang taong may pananagutan sa paggamit ng isip at malayang kilos loob. Naintindihan ba ang ating aralin? Ngayon ay handa ka na para sa iyong pagsasanay. Para sa panuto, isulat ang check kung sa tingin mo ang pahayag ay tama at X naman kung sa tingin mo ay mali. Una, kaya ng halaman ang kumuha ng sapat na sustansya upang makaya niyang suportahan ang sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tamang sagot ay check. Pangalawa, tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, ibig sabihin tayo ay perpekto na katulad niya. Ang tamang sagot ay X. Pangatlong tanong, ang tunay na sukatan ng talino ay ang dami ng nalalaman at antas ng pinag-aralan. 1, 2, 3, 4. Ang tamang sagot ay X. Pang-apat, nahahanap ng tao ang katotohanan sa pamamagitan ng kilos loob. Ang tamang sagot ay check. Pang-lima, nagkamali ng desisyon si Joy kaya siya ay hindi na maituturing na bukod tangi sa iba pang nilikha. 1, 2, 3, 4. Ang tamang sagot ay
X. Para sa pangalawang pagsasanay, piliin ang titik ng tamang sagot. Una, pinayagan ka ng iyong ina na dalawin ang iyong kaibigan na si Alex sa kanilang bahay. Ngunit pagdating mo doon, niyaya kanyang pumunta sa bahay nila Anthony. Paano ka magdedesisyon? Una, tatawagan mo ang iyong ina at magpaalam na pupunta kayo sa bahay nila Anthony. Pangalawa, sasama ka ngunit hindi mo na sasabihin sa ina. Pangatlo, mananatili sa bahay nila Alex kahit wala kang kasama. At panghuli, awayin si Anthony para hindi na magyaya. Ang tamang sagot ay letrang A. Pangpito, mahaba ang pila sa kantina at nakita ka ni John na malapit na sa unahan. Tinanong kanya kung pwede ba siyang pumwesto sa iyong likuran kahit may iba pang nakapila upang mapadali ang pagkuha niya ng pagkain. Ano ang iyong sasabihin? Unang letra, "Naku John, nakapila din kasi sila. Hindi naman patas kung pasisingitin kita." Letrang B, "Ako na lang ang bibili ng pagkain natin. May utang na loob ka na sa akin, ha?" Letrang C, "Sige, pero ililibre mo ako, ha?" At panghuli, baliwalain na lang si John. Ang tamang sagot ay letrang A. Susunod, may kinakain kang biskwit nang maubos ito. Wala kang makitang basurahan kaya't sabi ng kaibigan mo, itapon na lang ito sa iyong dinadaanan. Ano ang iyong gagawin? Unang letra, magkunwaring hindi mo na malayan na nalaglag mo ang basura sa daan. Pangalawa, sundin ang sinabi ng iyong kaibigan. Pangatlo, itago muna sa bag at itapon kapag makakita na ng basurahan. At panghuli, punitin sa maliit na bahagi at dahan-dahang ilaglag sa daan. Ang tamang sagot ay letrang C. Susunod na tanong. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang tao ay tinaguriang hari ng kanyang mga kilos sa pamamagitan ng unang letra, gabay ng Diyos, kalawang letra, paglutas ng mga problema, ikatlo, kanyang isip at kilos loob, at panghuli, paggamit ng kanyang isip upang intindihin ang nagbabagong mundo. Ang tamang sagot ay letrang C. At ang huling katanungan ay, nagiging malaya ang isang kilos kapag ito ay nag-ugat sa ano? Unang letra, kanyang isip at kaluluwa. Ikalawa, kanyang isip at kalooban. Pangatlo, kanyang isip lamang ngunit hindi sa kalooban. At ang panghuli, kanyang kalooban lamang ngunit hindi sa isip. At ang tamang sagot ay letrang B. Napakahusay! Binabati kita sa matagumpay mong pagsasakatuparan sa bahaging ito ng ating gawain. Tandaan lamang, walang taong perpekto sa mundo. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit lahat ng ating pagkakamali ay pwede nating itama. Ang paghahanap ng katotohanan at paggawa ng kabutihan ay hindi madaling proseso. Kaya ating pagsikapan na sanayin, paunlarin at gawing ganap ang isip at kilos loob. Hanggang sa susunod na aralin, muli, ito ang inyong guro, Charity Colong, ang nagsasabing, sa edukasyon sa pagpapakatao, makabuluhan ang iyong pagkatuto. Hanggang sa susunod na kabanata, paalam!